Pastor Rosalo Clavel. Era na. Okay na, Esther. O, sige. So, salamat kita sa Diyos na nakalabot kita sa bulan sang Mayo, no? Kag nagatipon gyapon sa ngalan sang Ginoo. Kag ayoon ko kay ini nga mga mensahe daw pila na ni ka semana inobra ko. Kag nakita ko kung ano sa importante sa pangabuhi abi kag sa aton panakaton sa Dios. Kadamo siyang bagay nga nabalang nasulat sa Biblia pero hindi makita sa aktual nga naga-prevail, naga-padayon o kung masiling kabla nga ara sa kabuhi isang tao. Okay? So just like sang ginatawag bala nga you're just like a tree planted by the rivers of water. Samtang puno ang iba nagalaya, ikaw yan nagalagtom o kung mangimo dahon, mayo pa. Pero lang taon mo sa sitwasyon, paglaya sa kalabanan, laya ka man. So ang pulong bala, nasulat, pero hindi mo makita. Nga dapat kung tani, samtang libawa sa sining mga crisis o ano man ang nagapalibot, samtang nagalaya sila yan, ikaw yan nagalagtong. Kaya ang Bible nagasiling na you're just like a tree planted by the rivers of water. So, kung ang connection mo husto, so hindi kaya may batyag sa paglaya. No, kung masiling nga daw ka puraot, no? Ang Ginoo ay may nag-promise nga mangmangaranon ka. Ang yambaga rin sa Ginoo nga be content lang tamo. So karon ina ang scriptures nakita ko nga ipamangkot sa atong kagulingon isa-isa nga hindi na sama sapwan. If the Bible says so that we are like a tree that planted by the rivers of water, why then nga samtang nagakalaya ikaw gaupod manlaya? So there's a gap and a question on it. No, makita mo silang tabla basi bilang ang aton nga koneksyon hindi may korosyon, no, hindi sakto. Okay? So we have to pray this morning na matigayon ini nga mensahe to let us know kung ano ang nakabuhi naton. Nakabuhi. So, samtang kamo nagatindog, ayoon ko kayo, kamo nga pangamuyok kitanay sa sininga kagahon. Sa imo Diyos, kami nagapalapit, ang imo pulong, mungin bilidhon sa tunga namon. Wala ikaw, wala agi kami sa mahimo. Tuloy ang imo katawhan sa paglakat ayon sa imo mga pulong. Aguguto nga masapwan kami o Dios nga kung ano ang nasulat dira kami Ginoo magaayon sa among kabuhi. Giyahi pagtudloy ang amon mga pangunauna kag tagipusong. Sa masami o Lord kami nagkulang pero sa pilan man katuig wala gi kami Ginoo nagabansi. Kinalano namon ang imong gahom, kinalano namon Ginoo nga makabugtaw kami sa amon spirituhanon nga katulugon. Buhia ang amon relasyon sa imo Dios, agud to masapwa namon nga ikaw nagapadayon ni matuod sa amon tunga. Kay wala ini ginulangan nga ikaw Dios sa tanan. Kay ikaw Ginoo naghatag sa pabor sa tagsa-tagsa. Ugani sa sininga kagahon, una ini nga Domingo, sa sininga mga binulan, ipahayag o Diyos kung ano ikaw ka matuod
kag kung ano man kami katuod sa imo atubangan. Wala sang imposible kag wala sang question nga ikaw tuod nga Dios. Ginoo tudloy kami nga mangintutuod kami sa imo atubangan. Kay diri Ginoo nakita namon ang mga kapaslawan kag ang makita namon Ginoo kakulangan nga hindi masukunan nga ining pulong nimo matuod apang hindi masakpuan sa among kabuhi. Ginoo, sa sinigit nga kadlawon o sining adlaw, hatagi Ginoo sang relasasyon sa tagsa-tagsa nga yara sa sining nga hilikuton sa nagapamati sa online kay sa tanan, Ginoo. Gapangabay ko sa nga dako nga ikaw magahatag sang revelasyon sa tagsa-tagsa. Ilabi na gid Ginoo ang imong malapit nga pagkare. Tudloy kami Ginoo nga mga matutom kag masakbuan ang amon mga tiil kag ang amon mga kabuhi nga nagasiga sa imo tubangan. Hindi nga ningin piraw-piraw kami nga samtang nagakabuhi ang amon nga pag-angot sa imo hindi husto sa imo tubangan. Ug gani sa sini nga kagahon o Dios, nagaayog ko kag nagapangabay sa dako nimo nga ngalan kag ang imo presensya nga nagapadayon tubtob hasta subong. Ginoo hikuta ang balatyagon, tagipusoon, pauna-una kag kaisipan sang tagsa-tagsa. Nga ini nga mga bagay Ginoo magahatag ini sang pagka-alerto kag pagka-bukas ang amon paginsindi. In this life, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan nato na Ginoo sa sining kagahon. Pag magabukas kita sa aton Biblia, Mark chapter 4, verse 35. 4:35 of Mark. And the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. Nablang permi ko ni mabasahan, nga ang Ginoo nagatugot sa iya mga disipulo, permi gabi. Pila ka mga senaryo nakita kong ginaalaw sang Diyos nga maglakat ang iya mga disciples gabi. Kag sininga, let us pass over on the other side. So, in this word alone, nagatag ini sang idea that kinahanglan gid mag-move on. So the word itself, kung i-dissect nimo ina sa sini nga kagahon, mismo si Christ, nagatag siya sang prior nga statement niya, nga siya let us go. Kaya nga, polluted, crowded, toxic, garut na sa sitwasyon. And he encouraged his disciples siya to go on the other side. Sa aton pa sila nga, maglakad kita, let us go or move on. And when they had sent away the multitude, they took him as he was in the ship. And there was also with him other little ships. Samtang si Kristo nagambal sa mga disciples, sila nga dira, yan maglakat kita sa sining baruto, kung siling kita, kung dako, barko, kung gamay, baruto. Di ko lang tao mo sa ibang nga verses, nga chapter of this, boat siya, pero hindi siya barko. Kaya di kung magsiling ka mga barko, dako na na iya. No? Speaking about sang barko, natural ang tao kasakay, hindi na yan naglahog ang arada. So we'll talk about this morning. Okay? My message actually, ginkuha ko ni sa title, o kung ginkuha ko ni sa kantang The Master of the Wind. The title of my message
this morning, my boat of life. Ang baruto sang akong kabuhi. Ang baruto sang kabuhi. No? So kung nataw mo ina nga kanta, nga nagasiling dira, my boat of life sails on a stormy seas. So, ining baruto sang atong kabuhi nga nagabiyahe sa pagpangabuhi. So right, siniyade, and there arose, sining niya, in verse 37, and there arose a great storm wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Grabe nga bagyo ang natabok. Halos nga ang ilang sakayan, ang baruto nila, dumalunod na. Kay ang mga tubig naglabot na sa sulod. So si Christ, siling sa next verse, he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him and say to him, Master, carest thou not that we perish? Kung sa aton pa bala, ang muna ni nga tayog sang sitwasyon sa pagpangabuhi. Natulog ka lang ya. Sa aton bala, muna ni nga ginarot na ginamo na sa palibot, nami pa yung tulog mo. Now, this is what happened. This is not the tale. This is the story that we have to get an insight out of it. Kasi siya araman lang siya sa likod. Kasi siya and he arose and rebuked the wind, said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? So dira nagwa ang kanta, the master of the wind. I know the master of the wind. So in this boat of life, kung natawon natin, to get the story sa sini, ang mga disciples, mga fishermen, halo sila. So kung mangambal kita sa inatawag nga pagsakay sa barko, no? Manang iban gapangita gina magsakay sa barko. Sila nga, ang mga disciples of them, mga experience ato sila nga mga fishermen. So kung magsiling ikaw nga mga experience nga fisherman, hindi mo na sila mabintahan o kundi mo na sila hindi na sila manul kung sa aton pa regarding sa mga uncertainty sa mga dagat. Iti mga well experience sila mo. So ining natabo nga bagyo nga naglabot sa tunga sang lawod, hindi ordinaryo nga bagyo. So imagine mo, ang Bible nagasiling niya ang mga trials niya hindi ni bag-o sa aton. Ang mga fiery darts of the enemy, which is the devil, hindi niya bag-o. Nagalabot niya sa mga tao, either ina siya tumulo or hindi. But today, ang ako niyang ginatudlo, hindi ko magwa-preaching pareho sa una, kay ti ari ko diri nga pungko. I just let you know kung ano ang reality of the boat of life. Damo sa mga kulumuron nga naglabot sa tao. Kag ang ining mga disciples, pag-abot sa sinang bagyo, imagine mo ang waves kang crash sa mga boat. Pero natawa bala. Si Christ yat nami itulog ya. So let us be reminded this morning, if Jesus was in the boat,
Anong kulbaan mo? Kung ang Ginoo ara sa kabuhi mo, why you worry about? That's the message of that. Amo na siyang ginatudlo ni Kristo. If truly Christ is in the boat, why you worry? Now, naglabot nga nag-worry sila, bangod nakita nila nga abi nila si Kristo nagatulog lang. Nagapaway lang ang Ginoo. So ano ang pwede nga matudlo ni Kristo diri sa aton mga kauturan? Una bes, si Christ, wala iya ginkuha lang ang storms. Kung lang taon mo, He changed them. Kaya nga, ang mga disciples, nga ara kay Kristo, pareho sa aton, magatubang sa madamo-damo nga mga kaimtangan sa pangabuhi. Mga struggles, mga anxiety, tanan nga ginamention. Even gimension ni Sister Princess. Being nga masiling kita nga nanginlapit kita sa Ginoo, wala na naghatag sang warranty ng kabuhi ta trouble-free life. Wala na siya naghatag sang garanti. Kaya da mo makita ang senaryo na sina gipalayo sa Ginoo ang mga disciples kag ginupdan niya gani walang iban nga mga baruto ato lang tuman nagalangoy-langoy man kay sila sa Bible that there were other ships on the other side, but Christ was not in their boat, was not in their ship. Now, hindi tanan nga tao may Kristong kabuhi. Hindi tanan nga tao ara sa kamaturan. Hindi tanan nga tao nakakilala kay Kristo. Si Kristo ya ginupdan niyang disciples siya sa sinang kabaruto. So we cannot say nga ang Ginoo nagapatawhay lang o nagapawala lang. The message yung makasiling lako sa sining aga mga kauturan, Christ is in the boat. No matter what, Christ is in the boat. Let us be acknowledged sa sining nga tinion. Ano man circumstansya nga battling sa imo, nagabira sa imo, just remember this thought, Christ is in the boat. Amo bisan ano kalawig sa mga mensahe nga babatayan nyo, just remember this one, Christ is in the boat. Ang iya nga paghambal makauturan ni Kristo, naghatag sang pagliwat sang circumstansya. Abi nila kay si Kristo nagatulog lang, hindi iya control ang tanan. Makabinsar ka nga, nano man Ginoo man, dugi pabayaan mo ko. That's what you're thinking. Hindi niya mong thinking ni Christ. As long that Jesus was in the boat, why will you worry about? Ano ang kangawa nimo? Unless nga siling sa Bible diri makauturan, sa ila nga kakulba, dito na reveal nga sila gali may gamay nga pagtuo. Ang ila pagtuo, weak. Kita mo si Christ ang ambal, why you're so fearful? Where is your faith? Fears reveals where faith is weak. Dira na sa isang masapuan mo, kaya kung nataonin mo ang Bible makauturan, siling sang scriptures, wala kita ginatagan sa Ginoo, sang espiritu, sang kadlok. God doesn't give us the spirit of fear, but of power, sound of mind. He give us the power to become a conqueror. He give us a power, makauturan nga mangin warrior kita. He will give us the power to become an overcomer. So, what a power we have in our life. And that thing, kung may reality sa kabuhi sang tao, truly that has and have the Holy Ghost in his life. Sining sang scriptures, greater that is in me than that is in the world. Dako iyang Ginoo mo. Bisan ano padaan nagapalibot, imagine mo, they were known as fishermen.
mga baskog na sila nga mga ngisda. Eksperensyado nga mga isda. Pero may times nga nahadlok sila sa sobrang balod kag storm. Who do you think sa sini nga ang Diyos wala to nagplano? May mga bagay ug isa nga hindi mo naintindihan ginaplano sang Diyos. Kung hindi mo na makita sa eyesight nimo or sa spiritual eyesight nimo, spiritual understanding nimo, then daw bibi ka nga bulag nga nagalakat nga hindi mo natalupangdan kundi ka nagapadulong. So that's why ang Ginoo nag-equip sa church. He gave us the fruit and He gave us the gifts. So inatanan gina-invest na sang Diyos para mangin overcomer ka, mangin conqueror ka mo. Noong kita masilingab lang ang paghambal sang Bible, greater that is in me than that is in the world. Pag-igo sang pandemic dito. Damo to nahadlok. Damo to gikulbaan. So that's the thing nga makita naton sa sining kagahon. Da niya ma-reveal ang tutuod nga faith sang tao. Kita mo mga naman ko Sister Ana sang una, kagahon nagapanawag. Pastor Buligi kami kay tutong anak niya sa ng center. Tawag siya na da. Nablang mga tao to puno na sang utos na sang lawas nila to. Uli, kulang na ito na notisyahan, Sister Ana, I have still the picture, I have still the video. Uli ko na notisyahan, wala ko yung gani mas. Saka ko to sa kay Sir Sharon, kay Sir Shaton, I mean. Saka ko to, nakibot si Sir Shaton, Pastor, pasulod kanila. Now, we have to exercise kung anong nakita naton kay Kristo. So that's why, sang nabalaan ni Kristo, ginalaw yung isa kabagay to see what level of their faith nga makita. Kaya hindi mo mabalaan kung di na sila mo, ano nang nansindihan nila. Kaya kabalungan naman ang Ginoo, nga pilala malanggi siya katuig, nga nabilin. Ilansang na sa dugay-dugay. So, pagkakita ni Kristo, sila nila, pagkahambal ni Kristo sang peace be still. Yeah, what kind of man is this? Yeah, even the wind and the waves obey Him. Ang mga struggles, ang mga uncertainty, may kahadlok, kung kaisa ganit, may mga betrayal, no? Betrayal, nagasugod sa denial. Now, sometimes nagabatyag ka. Na masiling kang, ang Diyos ay nagakatulog. Silent bala ang Diyos di. O ang ining sitwasyon namon nga dumalunod kami, ginapabayaan kami sa Ginoo. Just to tell you this morning, He is in the boat with you. May isa kakanta sa una, the old songs that never, hasta subong ginaulat ko na. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. This is the reality. My boat of life. Now, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Kita ito yung Ginoo, kabalo ito yung Ginoo, that things matter. May mga bagay nga mga boat is there. But He let you know para mabalaan what is inside of you. Ma-reveal kung ano na ikaw, kag sino ikaw, kag paano na ikaw. So that's why mga uturan, agsiling to yung Ginoo, when He speaks, the authority comes.
naglabot. Because let us remember that Christ is in the boat. In this boat of life sails on the stormy sea. Ini mga tao nga nagasakay sa barko. Grabe na yung uncertainty. Daw ay sila kabalo kung makabalik pa sila o kung hindi na. Muna bla? Gabiyahe na sila sa pangabuhi mo. Biyahe sa pangabuhi na. Yung ara dira, amo ng mga bagay nga iwanin ng tsindihan sa mga tao nga ara sa patag. So si Christ kipagi para ipainsindi sa katauhan nga ining pagpiyahi sang kabuhi naton is very masiling kita nga may mga kadamo sang uncertainties. May makasiling ikaw nga may mga fear, no? Kadamo sa mga relasyon nga nagkalabungkag. But today, ginahinay ko nga mensahe. Christ is in the boat. Kung si Kristo ara ilan niya, di man pag-ibitara high hill waters or whatever, hindi pag-ibitara. Just to speak up the name, lift up your hands, knowing that Christ is in your boat. This boat of life sails on the stormy seas. Isa pa gid di makita nakon. Isa pala na kabaruto. Ang isa kabaruto makauturan amo nang si Kristo ginwali ni Anay ni Baderamel. Naglakat sa tubig. But you know the story about it? Antes na si Christ naghimo sina, nagatudlo siya sa iya mga katawhan, sa mga tao dito. Pag ginambala niya ang disciples niya, let us go on the other side again. Let us pass on the other side. So gipalakat niya ang mga disciples niya, nagpatunga. Kag-imagine nyo, gabi. Gabi siya. So karon, kung siling kita nga gabi, may buot silingon na da si Kristo. Ano bla subo nga panahon sa pagbiyahe sa pagpangabuhi? This is masiling kita sa tungang gabi na sa spiritual walk sa tao. Na mag-open na ang third day. We are now in the latter years of the second day, which is the 2,000 years. Na pag-abot ni Christ makauturan, magasugod ang yatawag na third day. So, ang experience nga ipakita ni Kristo, kadamo sa mga inuras ag adlaw, na pwede man sila kabiyahe kung aga, pero nga pabiyahe ang gabi. Because there is a significance sa sining kabuhi nga kita ari subong. Nagalakat kita sa sining natawag nga manug tapos na ang ining adlaw. So the disciples, again, nag-aara sila sa ginatawag na pagbiyahe. Si Christ, atuto, nag-set apart, nagprangamuyo si Christ. He pray alone. And he was alone in the land while his disciples was on the sea. So ang inimo sa Ginoo makauturan, hindi alang-alang man nga malupad siya. So bisitahan niya to. Pero antes siya magbisita, he allowed the storm to hit the ship again. Lantawan niyo ang istorya. Sa toya kagina, si Kristo at sa barko, sa baruto. Subong niya si Kristo, way naman sa baruto, pero pakadto naman dito siya. And he allowed the strong wind nga magbit sa ina. Kaya totoo si Kristo nagapangamuyo mo.
Wala mo makauturan, there are times, if you will not set apart, you will be set apart. Kung isa may moment, kaya nga may solitude ka, nga ikaw lang yung isang, di masiling ka nga doon ako lang ni isang kapangabuhi aw. Doon na guys sa ano lang ko niya. That's what you're thinking. Si Christ po kauturan, naghatad sa example that he prayed, kagula siya nagpadisturbo sa iban. He just alone in the place where he was praying. Sang nagapangamuyo to siya. He knows everything. That's why he allowed things happen beyond the circumstance. Makabot dito, ang inimo sa Ginoo makauturan, he came to them walking on the water. At first, impression din mga kulbaan, ngay bagyo to, dason berting bastong sa hangin, gabulya-bulya ang ilagyan sakyan, gulpe lang may nagtuhaw nga, nagalakat sa tubig. Kung ibutang mo sa realidad, iban guro malinumpat na to. Iban guro masala to kay sino first time mo. May mga experience kita makauturan nga first time. Posible sa kay Peter, first time ini. Kita mo anong pamangkot niya sang first time niya nakita si Christ? Sila ni Peter, Lord, is it you? Sino nga Ginoo, ikaw bala na? Kung isa may mga bagay, kung isa ka pamangkot ka mo, Ginoo, ikaw gibla ni? Iin mo ginibala hilikoton? Muna mga pamangkot, yung mga first encounter mo na. Ikaw ginibla ang nag-deal sa akon. Ikaw ginibla ang nag-lead sa ako. Kasi yung Bible kasiling, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Now, that's a normal question of Peter to say, Lord, ikaw ginabla? Di pag siling niya, tell me to come to you, siling niya, bid me to come. Kung ikaw gini. And then Jesus said, come. So ginulat siya pa. Amo na kay isang kauturan, mas nami gid nga ulaton mo ang movement nga iya sang Dios. Nablang plano nga hindi lang ikaw ka plano. Kundi ang plano mo, ulaton mo ang instruction halin sa Ginoo. Ulaton mo ang mensahe halin sa Dios. Muna mga bagay nga dapat maintindihan, hindi lang nga nagalumpat ka, way ka nakabalo kung di ni makadto sa wala ni sa tuod, di ni direksyon sila eh. Basta lang masiling malumpat ka. Si Peter, why ito yung nagdali-dali, lumpat. Kaya iya lang ito yung naghambal, nga siya ti Lord ko, ikaw gimanabi, sila nga, pakato ako dabi. When he heard the word of Christ said, come, then that's the miracle happened. Kung ikaw magapamati sa pulong sang Diyos, kag tumanon mong pulong sang Diyos, patihin nyo si siningaga, milagro magkatabo. Wala tayo na-expect si Peter nga malakat sa tubig. He never expect in his life to walk on the water. But ano blang mensahe sa sinang tubig? Wala mo si David, one of these prayer muna, sila nga, Lord, sila nga, I was walking above many waters. And that is in the Old Testament. Nga ang buot silingon sina mga kauturan. Sila nga, way kuya gipalakat sa Diyos. Nga malumos ko sa problema. Ginpalakat ko sa Ginoo sa babaw sang akon problema. Amo nang comment ni David, Lord, sila nga, I walk above many waters. Di kung ikaw maglakat ka, problema wala, problema tuo, problema babaw idalom, halos na lang ang gagwa sa imo ba problema. Where is your faith? Munang pamangkot ni Christ mo, where is your faith? I'm still in the boat.
I'm in the boat. Pagkabati ito ni Peter, sila niya, come. Then Peter, actually siya dito naglakat. Nagwa si Peter sa sina nga baruto. Now, si Christ makauturang, kung lang taon mong istorya, nagkadto siya in the middle sa problema. Battling sila sa storm before Christ appeared. And sometimes, makita naton church, ang bulig na galabot tapos ang sitwasyon after the struggle. Isa, misali mo, buti din sila man. Isa, nagalabot na si Christ. Naglabot after nga nagkanay-kanay ito. Just read the story. I encourage you. Why ito si Christ nagsulot mo dahil nga gabulyada pa ang bagyo? Pag kanay-kanay isang bagyo, dito nagpakita ang Ginoo. Hindi ka kasiling nga wala kagimbuligan sa Diyos. Hindi ka kambal nga ang Ginoo nagpabaya sa imo. He was in the boat and he was going to the boat. Fear, kung kaisa makauturan, amo na siya ang naga-distort sang gusto sang Diyos nga matabo sa kabuhi mo. Amo na ang Bible nagasiling nga wala kita ginatagan sang Ginoo sang espiritu sang kadlok. The spirit of fear. Sabi nyo sa sining nga bagay, medyo tayo ko nga testimony. Ginambal ko ni sang Friday, ikagihambal ko ni sa subong gyapon. Nagmantiner ko sa pila ka tuig sa Don Salvador. Pila nga amon si Mana. Kung kaysa, gapanipot sinsilyo, sister pa. Para lang makabakal tinapay. Kaya masiling kita nga puraot mo. Amo na masiling sila nga, grabe ka puraot. I've been there. Now, nagabot ang time. Imaginon mo na, mamantiner lang kami 200-300 simana para mabuhi. Kaya mula na iyang matag sang tumulo, nang natabo, 2 years old to si Jukar, bala. Nagmasakit siya. Nag-meeting kami sa mga pastor. Grabe yung pagtuo. So, uli hapunan na. Mabalik pa kami sa Saturday sa hapon. Mabalik ko sa Don Salvador. Siling sa isa ka food ko to, siling niya, ipatry ipacheck sa hospital. Siling ko ipacheck ko na sa hospital nga hapon, kwarta, 250, paano na lang ni? Mabakal pa kami amuni, mabakal pa kami amuni sinatiway na. Pero siling niya, sige lang, itry lang. Pag-abot makauturan sa sanitarium nga hospital. Si Jukar, dehydrated na. Siling isang doktor, na behind ka lang pila ka minutos, hindi mo na makita bata mo. Gasala ko. Sala kami. There's no choice. No. Ang buhaya nga ginpadmit, sang ginadmit si Jukar, perti nga pangamuyuay, perti nga for 7 days. Pamangkot, makumuhin ko Ginoo, ano man, hindi mo ni pagayuhon. Mga muyo ko siya masakit, ginayo mo. Ini akong bata, pangamuyo, hindi magayo. Grabe nga pangamuyo, isa gareklamo na ko sa nurse. To make the story short, this is the lesson that I learned. Pagwa makauturan, ilan lang yung ginatag sa ako niya pamilya man, mulang taon mo to. Halin ang niloy ko, pila man lang kagatos, ang lula ko, pila ang gatos. Pila man lang ang ginatag nila. Sa silod, sa 7 kadlaw, may bill pa kami nga 8,000. Nagbuwa nga wala sang utang.
Ari ang lesson. Anong lesson? Nagmantener ko sang 300. Kaya abi ko, amo na lang tong kapasidad. Gipaagi pa ko sa Ginoo nga masakit si Jokar para paintindihan nga sobra pa da ang masarangan ko ihatag sa imo. Because I limit my God in my own perception. Why ko yung nagwa sa baruto? Kung si Peter, why ito yung nagwa sa baruto? Why ito yung milagro nga natabo? When I step out on the boat, dito ko nansindihan nga ay kasarang galing Ginoo mag-provide sobra pa sa ginaisip ko. Kung isa ginaputang mo ang Diyos sa boxing imo understanding, nga amulan niya masarangan sa Ginoo guro sa kabuhi ko. Kaya amulan niya pa yung sindi mo. Si Peter, ang mamanto pa yung sindi ati. Dili lang kami guro hasta ati. Malungoy na angoy lang kami sunga lawod hindi. But when we saw Jesus afar off, ang problema dito sila, kay bangod nga nalikupan sila sa kadlok, di mano na lang tita sini. Kaya mga balaklon, ta subong kadalagko na niyo, mga tanan ni salaka na. Paano tani mabuhi? That's a question nga hindi dapat i-question. Tao kabala sang Ginoo. Nagalagad ka bala sa Diyos ang gusto. Now, kung galagad ka sa Diyos ang gusto, He is the master of every situation. And He is the master of every circumstance. May Diyos ka. May Kristo ka. Jesus is in the boat. Sabi mo kung wala to si Peter nagtikang, wala to yan sa may natabo. And sometimes faith requires to stepping out. Wala sang tao to bidyanabla. Sino tanan sila to do? Sito to tanan po pa to si Judas. No one else dared to go out. Only Peter acting the word of Christ. Nga nagsiling siya, Lord, is it you? Di kung ikaw ba siya, agara ko da. Then siling ni Christ, sige, come. So, nag-focus si Peter sa kay Kristo. Miracle happen when you go out sa imong comfort zone. Amo na kay isa mo na ginambal ko bala mga uturan, faith promise. So una sa church Bacolod, nagpa-renovate siyang simbahan. Naglantaw kadako-dako sang balayran, kadako sang gaston. May mga pigado nga tumuluo nga koordinaryo nga sa pangabuhi, baligya malang utan gani sa Burgos, iba ning baligya malang kung anong mga pagkaon para kay sistema relo. Now, pag siling nga pila mamot, natingala kami nga, dinis lang mangwa sa kwarta. Gali sa ilaya, nalipay sila, nga may amo na sila nga balatsagon, kaya dira na nakita, ang faith nga nagtubo sa ila. Basta gali sa likuton sa Diyos, malipay sila yung mga tag. Yung isa ginalimit sang tao, kaya tibangod nga galantaw sila nga, amo lang ni kapasidad ko, that is not faith. Wala bawa, kung maghatag ko mang kuya, kumangod may kapasidad ko, it's not faith promise. Now, gimbutang ta sa church, that is a faith promise. Try it. Tilawin nyo. Ay dyan nyo makita kung paano ang Diyos mag-sustain. May ginabla sa pangabuhi naton. Kung gusto mo baklon, pangitaan mo gina-idea kay gusto mo baklon. Mahal man na o barato, ano man na, kay gusto mo baklon. Pero nga po kabot sa hilikuton sang Diyos, ginatingi-tingian sang tao ang Ginoo. Mula na yung masarangan na mula ni wala na da pagtuo. You don't have faith on that. If you have faith, like kay Peter, imaginabla, ang isa sa mga natabok,
Kadumdum ka mo kauturan nga si Kristo nagtudlo man. Tapos si tudlo ginambala niya si Peter to, sino Peter, abi magpalawod ta, launch out into the deep. Si Peter bilog nga gabi ito na to sa tawag na lake. Daso nagbalik siya kay mamati kay Kristo. Sa tapos niya pamati kay Kristo, siling nga balansya sa Ginoo, abi Peter, siling nga magpalawod naman ta. Madinablang lakat sa sitwasyon. Si Peter, bilog nga gabi, totoo. Nang gintagaan niya gitsimpo, sang wala na siya sang may nasapuan, balik siya si Ginoo. Di ano balang kabuhi tao? Di kung ay ka nagit sang hangpon, babalik ta si Ginoo. Mati tatabalay sa pulong niya. Di kung ay kabi amo sina nga binatasan. Sulbaron mo lang problema mo sa physical, sulbaron mo lang problema mo sa carnality, hindi mo na masulbar. Ayawan ka lang na. Now, amo na natabo. Sili ni Peter Baunano ka man Ginoo man. Refresh ko na niya para maintindihan nyo. Sili ni Peter, lo, Ginoo, mangingisda kami, ikaw yung karpentero. Dasun tutuluan mo kami. May mga taong kaysa makauturan nga hindi iya mapatudlong. May mga espiritu yung untouchable. May mga tao yung hindi sila gusto yung giyahan sila sa pulong sa Diyos. Di mamantiner sila, magwanta sila. So where is the faith? So natabo, sila ni Kristo, sila niya palawod bala. Anong ambal ni Peter da? Sila nga, grabe na nga, tanan na nga hulot-hulot na, tanan ni Diaz ni para lang makakwarta. Ta, kinahimo tanan ni. Huwag yapon. Doon mo man tagyapon, huwag yun may nagliwat, huwag man nagbagho. Anong sabat ni Peter? Iya galing, nevertheless, at your word. Pag siling to yan ni Peter nga nevertheless at your word, hindi to yan simple nga at your word. Kaya acknowledge to yan ni Peter nga ang word is God. Amo na ba lang inamba sa Bible that in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. I-acknowledge ni Peter ang pagka-sovereignty, ang in-acknowledge ni Peter ang authority nga ara kay Christ. So kung ikaw mga buhi, sa sining pangabuhi, the boat of life, my boat of life, i-acknowledge ang authority sang Ginoo sa imo kabuhi. He is my master. He is my savior. He is my king. He is my refuge. He is my deliverer. Kadamo kasang dapat i-address kay Kristo kung ano si Christ sa imo kabuhi. So he acknowledged, nevertheless, at your word. Lord, this is your word. Hindi ito yung pagkarugante nga sabat ni Peter. He is acknowledging the authority of the word. Kung acknowledge mo ang authority sang pulong sang Diyos makauturan. The word of God, siling sa Bible, He will not return unto Him void, but He will accomplish. Kundi ginagin padala sa Ginoo, whoever is sent it, it will be prosper. Nagbutig balang pulong sa Diyos? Wala. May kulang bala sa aton? Ara. Nga wala kita kamot. Kaya kung siling ni sang Bible, if my words abide in you, my boat of life, ang baruto sang akong kabuhi. Now, tapos ito, ipakita sa Ginoo nga ang do 0-0 nga
hando siya bilog nga gabi, wala siya maging kuha. Hay pangabuhi, masiling siya na ano na lang ni. Ano na lang tasin ni. Ano tani makasurvive? Kaya mo na yung ang mindset sang tao mo, dira lang na permi nagaka-fall. Nagapakita, you don't believe and you don't trust God. Kaya kung natuo ka sa Diyos, sa makauturan, bisan ano pa na kabugat, overcome mo na because of the spirit that God gives you. Now, you have the overcoming spirit. Now, siling ni Peter niya, nevertheless, achieve. Nag-expectar bala si Peter nga ang ihatag sa Diyos sa iya. Sobra pa sa kinahanglan niya. Abalo ka mo makauturan sa pagpamangisda. Ibla, ako hindi mo kuya sa mangisda mo. Ang ginagamit nila bunit, mangisda sila. Ang ginagamit niya ni Christ, he cast the net, hindi bunit. Net yung ginagamit niya. Kaya kung bunit na, ilion mo na kung sino ang pabalon mo. Amo nang isa magpang-witness ka, ginapili mo lang kung sinong pabalon mo. Munang bunit. Hindi na yan mo ng system ni Christ. I-give you the net, yung kung sino ng masugata mo, amo nang hakupon mo. So, lain ang plastada. So, they catch huge number of fish. Kag ang net na to, naglago ba? Nabasa nato ng promise, siling sa Bible, iya tilawin nyo kubla. Iya kundi ko abrihan ang windows of heaven. Kung ka-income ka mo sinao, sobrahan pa na sang Diyos kung ihatag sin tao ang bahin niya sa Ginoo. Muna siya ako nuway ko question kung anong baklon siyang tao, anong imuon siyang tao, basta hindi nyo lang paghilabtan ang butang para sa Ginoo. E dako na yung insulto sa Diyos mo. Pag gusto ka na kung baklon mo, anong gusto mo, para sa kagulingon mo. Give to Caesar what is due to Caesar. Give to God what is due to God. Hindi na nga, iya na siyang Ginoo. Dalon mo pa. Ano pa naman ang itawag yung nga robbery, kaya nga, iya na iya mo. Broad daylight, king kuha mo. So, si Peter makauturan, number 1 is siya ka-reklamador kung tani. Pero bangod nga nadakpan sa Ginoo ang iya espiritu, kita mo nung ambaya, pagkakita niya sa natabo, naglumpat si Peter balik. Siniya, Lord, palayo ka sa akon, for I am a simple man. Imaginabla pag-realisar ni Peter. Ang buhay makauturan, pagsiling to yung lance out into the deep, gwa kita biyan sa comfortable zone ta. Pagkabati ito yung kay Kristo, anong natabo? Nag-obey siya. Obedience. Then anong naglabot? God's blessings beyond human effort. Grabe nga bungad, duwala yung pa-expectar nga, ay mag-flood out, gali nga mo ni kadamo. Oh. Siya yung nag-abre mo. Muna nga siling sing Ginoo, ako makasira wala sa makabre. Ako makabre wala sa makasira. So the devil nga panawagan naton. Ang provision niya aralanda. Silumuti din ako ni mangita kwarta man. Abi niyo anong solusyon? Siling ni Kristo siniya pangisda kabla kay ang isda dira una makuha mo. Abre blang baba. Sila nga kwarta. Anong buot silingon sina? Evangelism. Basta way nag-evangelize ang church, gatay daw na ang sitwasyon. Pagbalikin mo, masiling ka nga,
Do kami lang ni Gyapo, no? Do ay may nagluwat di? Do mo lang Gyapon nga mga itsura ni? Do ay may nagdugang di? Amo na mga experience na nakita naton mga kauturan. Now, lang taon tabla ang isa ka baruto, isa ka barko, hindi na baruto, barko pagid niya. Si Paul. Kadumdum ka mo in the book of Acts, chapter 27 dira. Nag-experience si Paul sang grabe nga shipwreck. Pero antes sinayatabo, ang Ginoo nagstorya na dan kay Paul, amo na nga si Paul maisog sa pagambal. Sila ni Paul, sila nga, stay on the ship, stay on the ship. Pabilin ka mo sa ship, sila yung magbuba man yung portion, may mataltal man di, may madamage man di, but sila nga, nobody will harm us, wala sang matao nga masamad, wala sang tao nga ma-destroy, just stay on the ship, because that thing comes from God. In other words, makauturan na mo sini. Sa ano nga sitwasyon nagabombardiho sa inyo, stay on the ship, stay on the church. Because Christ is in your boat. Ang Ginoo ara sa imo baruto. Think of that this morning. Christ in my vessel, I can smile at the storm. I can smile at the storm with Christ in my vessel. This boat of life, grabe ni nga mga bulya-bulya sang pangabuhi, bulya-bulya sang sitwasyon. Sails in the stormy sea. But my friend, watches over me. Lord, he turned the breeze into a gale. I know the master of the wind. Kilala ko yan ang aton Ginoo. He never see righteous begging bread. He never see righteous begging bread. Now, sa aton nga panindugan, hugta nyo inyo paha. Stay on the boat. Christ is in the boat. This boat of life that sails on the stormy seas. Why naging promise sa Ginoo makauturan nga magtaway ka buhita. But with Christ in my vessel. Paul niya sa challenge. Paul niya permi sa mga encounter in life. Mga struggle, mga kung ano man ang ginatawag sa tao. To the toxic people around you. Siling sang Ginoo, ipadalata ka mo sa nga karnero sa tunga sa mga lubo. I send you as a sheep in the midst of the world. Ano ba lang karnero? Ihawo na siya, way pa na siya ganiyaga, way pa na siya tingog. Ihawo na siya. Miracle happens from any boat nga giplastar na ako makauturan. During the storm, Christ is in the boat. Jesus walking in the sea. Were disciples struggling against the strong winds late at night. Jesus teaching the crowd from the boat lands out into the deep. Paul was on the ship. Storm hits and say, stay on the ship. Wala ta sang asahan nga iban. Pagbalik makauturan sa Ginoo, we will meet Him. Amo na siling sa Bible makauturan. Amo nang the beloved nga natawag na nga gugma sang Amay. Here, what manner of love hath Father bestowed upon us? We be called the sons of God. Now, if we be Christ-like, prastong maging post nag-contest ang Pentecostal sang palaba-laba buhok.
nadula na ang essence ng message of the gospel. Kaya ito na sa kuntisanay, isang laba buhok. May isa pag kita ka tao nga nagtudlo sa sila simbahan nga sila nga ang buhok may power, wala sila kabalo makauturan, nga ina nga panudlo, iya ina ka witchcraft. Amo man natin tudlo sa mga Native American, they count the hair as sacred. May power ang hair. Nadula ng gospel. Wala nila nakita na sini nga kabuhi ang importante sa imo baruto sa kabuhi, yara si Kristo. Kung si Christ ara makauturan, rise in my vessel, I can smile at the storm. Gahibi ka kakaon, kaya mo lang ginapagkaon mo. Pero why ka kabalo gali, nga mo na siyang panakot siyang pangabuhi, nga dira ikaw ipatubo sang Diyos. Hindi tanan nga bangay hamon sa imo tubangan. Magigidya by the experience. Ako siling siyang Ginoo, siling niya ang balay gipatindog sa bato kung ang balay gipatindog sa balas. Ang balay ginagyan sang bagyo, ginagyan ka unos. Ato yung balay nga gipatindog sa balas na anod. Ato yung balay nga gipatindog sa bato, nagatindog sa babakod. Ano buot silingon sa Ginoo dira? Silinga siya nga nagapamati sa akong pulong kang naghimo, kaangay siya sang iya balay nga gipatindog sa bato. Pero ato yung tao nga nakabati kag wala nagtuman, silinga pareho sa sang iya balay nga gipatindog sa balas. Nga pagabot sang bagyo sang unos sa kabuhi, wala gid ka uyatan. Los gid ang tanan. That's why mas maayo abad sing nga kikaw nagapamati tumana ang pulong sa Dios. Kung nagsiling ang pulong sa Ginoo, you just like a tree planted by the rivers of water. Pagitaan nyo na nga ginambaya na. Paano ini matabo? Ang isa ka kahoy nga samtang nagalaya ang palibot, ikaw ay nagapamunga. You have a duty to search, to seek, para makita mo ang realidad of the Word of God. This is not only the sing and shout and dance about, this is the reality of the boat of life. Ngayon baruto sa kabuhi naton, si Kristo ara lang da. Hindi na sila nga nagatulog sa He knows everything. He sees everything. Amo na siling ni sa Old Testament that from the crown of your head to the sole of your foot. Wala gidyang tao palagyuhan. Just take this morning, church. You should be happy and courageous enough because Jesus was in your boat. Budlay mga buhi, wala Kristo. Budlay mga buhi kung wala Ginoo. Budlay sa sitwasyon kung Diyos ato na sa layo. Kag ikaw ba nagpalayo? Budlay gina, reality speaks. Makalabot kita sa punta makauturan. Makalabot ikaw sa inangan. Iban klabalda, iban nga kalamang, pero importante kalabot ka lang sa inangan. We will meet Him in the air. What is the most important today to know it more? In my boat of life, Christ is in the boat. Amula na yung mamba ko, church. Si Kristo ara sa baruto sa kabuhi mo. Amo na ko, damo na ko sabihin about just retain this in your mind. Christ is in the boat. Kung ano man kadako sa sulayon, dako man siyang problema. Hindi na yung magalunod sa imo, hindi na yung makasink down sa imo. Christ is in the boat. Kung ano man yung sitwasyon, nga nitubang mo, duway ka na uyatan, Christ is in the boat. Kung ano man yung usang magtangla ka, duway sabat, Christ is in the boat.
Well, baka ko, Lord, diin ko madagan, diin ko makanto. Christ is in the boat. Ang wala mo lang na notisiran nga arak gali siya. Pagsiling sa Ginoo that I will never leave you nor forsake you, Christ is in the boat. Pagsiling niya sa mga disciples, I am always with you till the end of the world, Christ is in the boat. Diin ang inyo pagtuo. Diin inyo pakilala sa Diyos. Ano kadalom ang pagtalit ninyo sa iya pulong? Ano pang itsindi nyo sa ginatawag the love of God? Christ is in the boat. Isa mabatian ko lang may muni makuma, may muni reklamo, muni, oh my sake, makasili ko, my Lord. Nalimtan kanila. Nalimtan kanila that you are in the boat. My boat of life sails on the stormy seas. There's a wind in my sail. But I have a friend that watches over me. Learn the breeze into a gale. I know the master of the wind. You know that song? Sing it today. Sing it today. Acknowledge Him. Lord, you are the master. You are the master. Masakaya paitsidya si Kristo sa imo baruto. God bless you, church. God bless you. God bless you.